Sa oras na mahimbing pa ang karamihan, may mga kabataang gising na, hindi para magpahinga, kundi para magsimula ng panibagong araw ng pagsisikap. Sa isang simpleng tahanan, nagsisimula ang kwento ni Elvin, 19 na taong gulang at isang estudyanteng handang magsakripisyo upang maabot ang kanyang mga pangarap. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, habang tahimik pa ang paligid at hindi pa sumisikat ang araw, bumabangon na si Elvin upang simulan ang kanyang araw. Hindi ito basta pagkahanda para sa paaralan. Para sa kanya, nagsisimula muna ang trabaho bago ang pag-aaral. Ganito ang ginagawa ni Elvin araw-araw bago pumasok sa paaralan. Elvin, may mga magulang ka pa ba? Ate or kuya? Ang mama na ang unang day ko ba kong kuya. Ang isa na sa summer. Diba nag-uupa ka dito sa bahay na to? Ikaw din ba yung nagbabayad ng buwan ng upa? Usahay ako yung magbayad. Usahay kayo mo. Tamang mansad na akong isa ka kuya. So, bali yung pambayad mo ng boarding house mo, diyan mo kinukuha yung iba? Opo. Sa TikTok sa... Nag-a-affiliate ka din? Opo. Galing. Ayun, bumili kayo sa showcase niya. Ayun na nga guys, i-roll niya na yung gagawin niyang Graham balls. Makikita natin no na safe yung ginawa niyang pagkain kasi nga ginamitan niya ng gloves. So madilim kami ngayon guys kasi nga nag-brand out. So Elvin, para sa'yo, mahirap ang pagsabayin ng pag-aaral at pagtitinda. Dili mo siya gusto. Pero, kaya lang pag, lang po gusto lang ito. So dapat ganito yung mga tinutularan ng mga kabataan ngayon na kahit mahirap yung pinagdaanan sa buhay, patuloy pa rin. So, yung isang ganito guys, 10 pesos. So, if nakakagawa siya ng 100 pesos na ganito, magkakaroon siya ng 1,000 pesos. Isa-isa niyang hinuhulma ang maliliit na bola, mga Graham balls na kanyang ititinda mamaya sa paaralan. Habang unti-unting sumisikat ang araw, handa na si Elvin na harapin ang panibagong araw bilang isang estudyante. Bitbit ang kanyang bag at ang mga Graham balls na kanyang ginawa kaninang madaling araw. Hindi madali ang pagsabayin ang pag-aaral at paghahanap ng dagdag na kita. Ngunit para kay Elvin, bawat hakbang ay patungo sa kanyang pangarap.
Sa murang edad, natutunan na ni Elvin ang halaga ng sipag at sakripisyo. Bagamat hindi man kalakihan ang kinikita, malaking tulong na daw ito sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Para sa iba, isa lamang itong simpleng merienda. Ngunit para kay Elvin, bawat piraso nito ay bunga ng kanyang tiyaga at pagsisikap upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Tulad ng ibang kabataan, nangangarap din si Elvin ng mas magandang kinabukasan. Sa likod ng kanyang mga ngiti sa paaralan ay ang mga pagsubok na tahimik niyang hinaharap araw-araw. Ano ang pinakamahirap na sitwasyon or problema sa buhay na naranasan mo bilang isang mag-aaral? Ang pinakamahirap, ang pinakalisod na akong nagian, kanang bitong matakag sa'yo, filmero matakag sa'yo, para maghimo og graham, kanang kay nagnegosyo mo karon, maghimo og graham balls, kay bisan kapoy, himuan ng gyapon. Disod kayo ang allowance bitan ako kay 250 or 250 lang 200 na wala pa man tay trabaho si kuya, nag-provide. Wala pa siya trabaho dati, dili siya nakapadala sa ako mao nang mangutang sad ko usay sa tindahan, mangutang ko. Manghulam usay kay manghulam ko sa ako ang classmate para nabitay ipanood-an. Maaari ko po bang malaman kung ano yung pangarap mo sa buhay? Halimbawa, makapagtapos ka ng pag-aaral. Pag makatapos ko eskwela, gusto na ko kanang bitang or magnegosyo na lang ko or kanang may own ka nga kanang imong business bitaw. Ano po ang iyong maibibigay na mensahe sa mga tao na makakapanood ng iyong dokumentaryo or istorya sa buhay, lalo na po sa mga kapwa mo mag-aaral? Ang mapabot lang ako sa mga kanang parehan ako nag-eskwela, dili bitaw kanang be confident and dili mo never give up. Bisag man sabi to kalisod sa kinabuhi, bisag wala naka mangita kag paagi para kuha sa imong mga expenses nimo, mga kinahanglan matag adlaw, o bilisad malimot sa kanang bitong pag ampo sa Ginoo sa matag adlaw, kay ang Ginoo siya permente nakabalo kung unsa bitaw, kung unsa ang imong naagihan niya kalisod, mao na siya ang ako ang maipaabot sa mga kabataan niya. Parihan ako nag-eskwela. Thank you, Elvin. Ang kwento ni Elvin ay paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa talino o sa ginhawa ng buhay. Minsan, ito ay nasusukat sa tiyaga, sakripisyo at lakas ng loob na magpatuloy kahit mahirap ang daan.